Bago tayo mag-umpisa mga bata, tumayo muna tayong lahat para sa ating panalangin. Panguluhan mo ang panalangin, Ana. Halika rito sa harapan. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyo panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo po kami ng isang bukas na isip upang ipasok namin ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ng mga aralin na makatulong sa amin magtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po. Kamusta naman kayo mga bata? Mabuti lang po. Mabuti naman kung ganon. So, masaya akong malaman na sa mabuti kayong kalagayan. So, meron naman tayong bagong diksyon ngayong araw na ito. Handa na ba kayong matuto? Opo, teacher. So, bago kayo umupo, nais ko munang pulutin ninyo ang mga basura na nakalat sa sahig at ayusin ninyo ang mga upuan, siguraduhin nakahana ito ng maayos. At kung kayo ay tapos na, maaari na kayong umupo. So ngayon ay susuruin ko kung sino ang mga dumalo at tumiban sa klase. Maaari nyo bang tingnan yung mga katabi? Tingnan kung sino ang mga wala rito? Wala pong lumiban sa araw na ito, teacher. Mabuti naman kung ganon. Very good mga bata. Pakilabas ang inyong mga taktang aralin mga bata at ito ay ating sasagutan. Magpalitan kayo ng mga papel sa inyong mga katabi at babanggitin ko ang mga tamang sagot. Panuto, punan ang wastong salita, ang bawat pangungusap, piliin ang sagot sa loob ng kahon, isulat ang iyong sagot sa sagotang papel. So, ang mga maaaring sagot ay pagmano, pagmamalaki, ipagmalaki, magiliw, bayanihan. So, unang katanungan. Ang pagiging mabuting mamamayang Pilipino ay nagpapakita ng blank sa bansa. Ano ang inyong mga sagot? Tama, pagmamahal. Kalawang tanong, kinagigiliwan ng mga Pilipino sa pagiging blank sa pagtanggap ng panauhin. Ano ang iyong sagot? Tama, magiliw. Katatlong sagot, kilalang kilala ang mga Pilipino pagdating sa blank o pagtulong sa kapwa. Yes, ano ang iyong sagot? Tama. Yes. Bayanihan. Kilala ang mga Pilipino sa pagdating sa bayanihan o pagtulong sa kapwa. Kaapat na tanong, ang blank sa mga magulang ay nakatatanda ay nagpapakita ng paggalang sa kanila. Ulitin ko ang tanong, ang blank sa mga magulang ay nakatatanda ay nagpapakita ng paggalang sa kanila. Ano yung sagot? Tama. Ang tama, pagmamano. Ang pagmamano sa mga magulang at nakakatanda ay nagpapakita ng paggalang. So, panghuling sagot, dapat nating blank ang mga kaugalian at tradisyong Pilipino. Ulitin ko, dapat nating blank ang mga kaugalian at tradisyong Pilipino. Ang tamang sagot ay ipagmalaki. Dapat nating ipagmalaki ang mga kaugalian at tradisyong Pilipino. So, bago tayo magsimula sa ating panibagong leksyon, meron akong nakahandang video patungkol ito sa leksyon ngayon. Okay? So, nakahanda na ba kayo? Tingnan na natin.
lang ng mga bata? Tara! Kantahin natin to! Mga batang katulad ko, sana ay makinig kayo dito sa sasabihin ko, dahil mahalaga ito. Ang paggalang sa matatanda ay ugaling nakakaganda. Dapat lang na magsimula habang tayo'y mga bata pa. Lagi sana tayong mag-alay ng halik kay nanay at tatay. Magmano sa lolo't lola, mag-opo sa tito tita. Ang magagandang asal natin ay hindi pa dapat limutin, dahil ang magalang na bata ay laging pinagpapala. Isa pa! Mga batang katulad nyo, sana ay makinig kayo dito sa sasabihin ko, dahil mahalaga ito. Ang paggalang sa matatanda ay ugaling nakakaganda. Dapat lang na magsimula habang kayo'y mga bata pa. Lagi sana tayong mag-alay ng halik kay nanay at tatay. Magmano sa lolo't lola, mag-opo sa tito tita. Ang magagandang asal natin ay hindi pa dapat limutin, dahil lang magalang na bata ay laging pinagpapala, ay laging pinagpapala. Okay, so kung kayo talaga ay nakinig sa video, may mga katanungan ako. At itaas niyo yung kamay kung sino ang gustong sumagot. So, ano-ano ang dapat gawin sa mga nakatatanda? Sino sa inyo ang gustong sumagot? Oo, maaari mo bang masagot, Ella? Magaling! So, ang sunod na tanong ay, ano ang dapat gawin sa lola't lolo? Ano ang dapat gawin sa mga lola at lolo? Yes, ano ang iyong sagot? Jay? Magaling, Jay. So, dapat ninyong tandaan na ang pagmamano ay isang tanda ng paggalang sa mga nakakatanda. Naintindihan ba mga bata? So, panghuling tanong, ano ang dapat gawin sa mga tito at tita? Sino ang gustong sumagot? Maaari mo bang maibahagi ang iyong sagot, Mika? Salamat, Mika. Oo, magaling. Tama ang iyong sagot. Mga bata, ang paggamit ng po at opo ay isang tanda ng paggalang, kaya ugaliin ninyong gumamit ng po at opo kapag kayo ay nagkikipag-usap sa mga nakakatanda sa inyo. Naintindihan ba mga bata? Ngayon, sino pa ang makapagbibigay ng iba pang mga mabuting kaugaliang Pilipino? Ano yun dyan? Magaling. So, sino pa ang makapagbibigay? Anong iyong sagot, Ella? Tama. Ikaw naman, Chris? Ano ang iyong sagot? Tama. Salamat, Chris. Ano pa yun, Jane? Magaling. Salamat sa inyong mga sagot. Lahat ng yon ay tama. So, natukoy niya talaga ang mga mabuting
kaugaliang Pilipino. So, paano nyo naman mapanatili ang mga pagkamabuting mamayang Pilipino? Sino sa inyo ang gustong sumagot patungkol rito? Yes, Jay, ano ang iyong sagot patungkol rito? Magaling, Jay. Oo, mga bata. May pakita natin ang pagkamabuting mamayang Pilipino sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga kaugaliang Pilipino at pagiging mabuting ehemplo sa mga mamayang Pilipino. At kanino naman dapat ito magsimula? Pakilahad ang iyong sagot, Ana. Magaling, Ana. Dapat na magsimula sa atin ang magandang kaugaliang Pilipino at ito ay dapat na ibahagi at ituro natin sa mga nakakabata sa atin o mga batang kapwang Pilipino upang panatili natin ang magandang kaugaliang Pilipino. So ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang patungkol sa pagpapakita ng mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino. So, handa na ba kayong malaman ang patungkol rito? So, ang mga Pilipino ay maraming mga kanais-nais na kaugalian na hinangaan ng mga iba't ibang lahi saan man sulok ng mundo. Kilala ang mga Pilipino sa mga mabubuting o magandang katangian at kaugalian. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay naasahang nakapananatili ng pagkamabuting mamayang Pilipino sa pamamagitan ng pakikilahok. Nailalahad ang mga paraan ng pakikilahok ng mga gawain pampamayanan na nagpapakita ng mabuting pag-uugali ng mga Pilipino at nakasusulat ng sariling karanasan tungkol sa pakikilahok sa mga kaugaliang Pilipino. So, bata pa lang tayo ay tinuturuan na tayo ng ating mga magulang ng kahalagahan ng pagkakaroon ng mabubuting kaugaliang Pilipino at nagdudulot ng kabutihan at magandang pakikipag-kapwa-tao, pakikipag-usap sa mga kapwa Pilipino. Ang sistema ng kaugaliang Pilipino ay tumutukoy sa mga kaugalian na pinapahalagahan ng mga Pilipino. Itong sistemang kaugaliang Pilipino ay katangi-tangi o katanging katipunan ng mga ideolohiya, moralidad, at kabutihang personal at cultural na tinakda ng mga lipunan. So, ilang mga halimbawa ng mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino ay ang pagkamadasalin o ang relihiyoso. Bagaman marami man tayo mga iba't ibang relihiyon, ang pangalawa ay ang pagiging marespeto sa matatanda at mga kababaihan. So, bata pa lang tayo, tinuturuan na tayo ng mga magulang paano magrespeto o lumispeto ng mga matatanda sa paggamit ng po at opo. At sa mga kalalakihan naman ay pinagsasabihan tayo ng ating mga magulang na pagrespeto sa mga kababaihan. Ang ikatlo naman ay matyaga at masipag at masipag. So, pagiging matyaga at masisipag ng mga Pilipino ay isa ring kaugalian na mabuti sa mga Pilipino. So, pangapat ay masayahin. So, ang mga Pilipino ay masasayahin. Ang panglima naman ay ang magiliw na pagtanggap sa mga bisita. So, kilala rin ng mga Pilipino sa pagiging magiliw na pagtanggap ng mga bisita. So, ngayon naman ay may mga nakahanda akong mga katanungan. At kung sa tingin ninyo ang sagot ay tama, itaas ninyo ang inyong dalawang kamay. At kung sa tingin naman ninyo ang sagot ay mali, itaas lamang ninyo ang isang kamay. Kuha ba mga bata? Handa na ba kayo? So, unang katanungan. Sinusunod ko ang mga batas, trapiko sa ating bayan. Ang tamang sagot ay tama.
palagpakan ninyo ang inyong mga sarili. Sa mga hindi naman nakakuha ay bumawi na lang kayo sa sunod na tanong. Okay? Pangalawang tanong, hindi kailanman ako susunod sa mga payo ng nakakatanda. Magaling! Nakuha ninyo lahat ang tamang sagot. Mali iyon. Dapat sundin natin ang mga tinuturo ng mga nakatatanda sa atin. Okay? Naintindihan ba mga bata? Pangatlong tanong. Tatangkilikin ko ang produktong Pilipino. Yan yung mga sagot. Tama ang sagot. Palakpakan ninyo yung mga sarili. Dapat tangkilikin natin ang sariling atin. Nakuha ba mga bata? Ngayon ay hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ang kaliwang grupo kayo ay unang grupo. At ang sa kanan ng grupo naman ay kayo ang pangalawang grupo. Para sa unang grupo, paano to? Gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng mabuting kaugaliang Pilipino. Gamitin itong pangunahin at pangalawang kulay upang mas maging kanais-nais ang iyong nabuong gawain. Nakuha ba mga bata? So, ang pangalawang grupo naman, bumuo ng isang tula sa pamamagitan ng malayang taludturan na nagpapakita ng pagkamabuting kaugaliang mamayang Pilipino. So, ang bawat ginawa ng mga dalawang grupo ay ipapasa ninyo sa sunod na klase. Nakuha ba mga bata? Ngayon ay maghanda kayo ng isang buong papel at sagutan ninyo ang mga sumusunod. Pagkatapos ninyo sagutan ay ipasa ninyo sa akin. Naintindihan ba mga bata? Maaari na kayong magsimula. Para naman sa inyong takdang aralin, ito ay isulat sa isang pirasong papel at sasagutan natin ito sa sunod na klase. Kuha pa mga bata? Hanggang dito na lang para sa araw na ito mga bata. Paalam sa inyong lahat.